Kamusta mga Repapit? Si Alex Once ito, at sa video na ito ang tatalakayin natin is all about self-improvement. Ang magiging main topic natin dito, ano ba ang value ko? Paano ba nakakalkula ang value ko kung sakaling wala akong value? Parang ganon. Paano ba natin ma-improve ang mga sarili natin nang sa ganon kapag tayo pumasok sa market o lalo sa pagninegosyo o kahit man lang sa employment din, ay maging competitive tayo? Paano ba natin malalagyan ng value ang mga sarili natin para tayo ay maging competitive everywhere we go? Paano ba nangyayari yun? Pero bago tayo pumasok, tanungin ko muna kayo. Ikaw, kayong lahat, sa palagay nyo may value kayo? Sa palagay nyo may value kayo? Kung sakali mang meron kayong sagot doon, sabihin nyo sa akin, ano ang value ninyo? Ano yung ilang percentage ba yung value ninyo sa palagay ninyo? Sabihin na natin pinakabataas 100% yung value ninyo. Yung medyo tagilid ka 50-50, at yung medyo weak ka pababa ng 50. Sa palagay nyo, nasaan yung value nyo doon? At kung sakaling nakasagot kayo ng it's either 40, 50, 60, 70 o all the way 100, o maaari may sumagot pa sa inyo more than 100% ang value ninyo. Tanong ko na naman pangalawang beses, paano nyo nakakalkula ang value ninyo? Sa paanong paraan nyo ba nakakalkula ang mga value ninyo kung sakaling may sagot kayo sa tanong kung ano ba ang value ninyo sa palagay ninyo? Diba? Paano nga ba yon? Paano nyo ba nakalkula? Paano nyo masasabi na ang value ko sa employment at saka sa is either employment or business, maaring sa employment ang value ko 80%, pero sa business ay maaari baka ano lang ako doon, 5% lang, mga ganon. Kasi parang mas malaki ang puso at attention mo sa employment kaysa sa pagnenegosyo, dahil hindi lahat ng tao may alam sa negosyo at walang pumapasok sa negosyo, parang ganon. Kaya mas mababa ang rate mo o yung value mo pagdating sa business, pero mas malaki ang rate mo pagdating sa employment, dahil maaring ikaw yung taong umaasa sa mga fixed income. Sa madaling salita, sigurista ka. Gusto mo yung may kita talagang fixed na actually mo makukuha kinsenas katapusan. Hindi katulad pag sa negosyo, hindi fixed ang income, pero ang laki ng potential na may pera doon. Ang laki ng potential na may pera doon at ikayaman o maging multi-millionaire ka sa pagnenegosyo kung alam mo ang ginagawa mo, diba? Lalo na kung alam nating may value nga ba, kung may value tayo. So okay, bago tayo pumasok sa aking mga information na nakasulat dito, basahin muna natin ang pamagat ng aking whiteboard. How to be competitive. Paano nga ba natin magagawang competitive ang ating sarili? With or without education? With or without much education? Paano nga ba natin gagawin yun? Bago tayo mag-explain or bago ko explain yun, ganito muna. Meron lang muna akong side comment about education. Usually, 7 taon tayo, nag-start tayo grade 1, grade school. Uubos ka ng 6 years. Ito yung mga panahong wala pang K-12 ha. Uubos ka ng 6 years para maka-graduate ng grade school. At uubos ka na naman ng another 4 years para sa high school. At maaring umubos ka na naman ng another 3 years to 5 years or maybe more sa college. Pero isa talaga na lang natin, 5 years ka sa college, sa kung anumang kursong pinasok mo. Kung bibilangin natin yon, 25 years ang ginastos natin sa pag-aaral. Usually, high school graduate, college graduate, matapos silang makagraduate, kadalasan walang trabahong nakukuha. Locally man or abroad, wala silang nakukuhang matinong trabaho. At kadalasan ang nakukuha nilang trabaho ay yung mga pang minimum wage lang. Mga pang minimum wage lang. Meron nga dyan, hindi lang pang minimum wage, kundi kung ano lang pinaggagawa sa buhay, totally walang perang pumapasok sa kanila.
kundi panay Facebook lang, video game lang, tropa-tropa lang, inom-inom, basag ulo, droga-droga, kasi-kasino, sugal-sugal, mga kung ano ng mga walang kwentang bagay na hindi naman makakatulong sa kanila. Kadalasan hindi nila masyadong na-visualize o na-realize yung vision na nagsayang sila ng ganitong panahon sa school pero hindi naman nila ginamit kung ano man yung napag-aralan nila. Ngayon, nakatapos nga sila pero hindi naman nila kasi pinasok dito sa isipan nila at lalong-lalong hindi dumiretso sa puso. Kasi kadalasan ng sinasabi ng isang high school graduate, okay na yan, basta nakapasa ako sa test ko ngayon. Okay na yan, at least nakagraduate ako ng high school. Ganito ganyan, may diploma na ako. It's either pasang awa or totally meron ka may high grade ka pa kuno, salutatorian ka pa kuno o valedictorian ka kuno, ganito ganyan. Kung ano pang rango, mga medalyo ng hawak mo. Pero after that, wala ka naman trabaho. Wala ka naman trabaho locally man or outside of the country. Wala kang makuwang trabaho. Kaya laging kahit na ang taas ng pinag-aralan mo, high school or graduate, napapadpad ka lang sa minimum wage na sahod o nakitaan, di ba? Kasi nga masyadong mali ang tinuro sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga lolo't lola. Iba yung panahon nila sa panahon natin ngayon. Kaya kung ano yung tinuro nila, yung vision, thoughts nila about education, parang para sa akin, ewan ko lang sa inyo, para sa akin hindi na masyadong ano bang tawag doon? Hindi na masyadong relevant or hindi na masyadong importante pa kung ano ang natapos mo, kung hanggang saan ba ang natapos mo. Ang importante ngayon kung ano ang magagawa mo ngayon. Ayon ang importante ngayon. Kung ano magagawa mo, wala kung wala ka kasi pinag-aralan or hindi ka nakatapos ng college, hindi ka nakatapos ng high school. Kaya may natapos ka o wala, it doesn't matter anymore. What matters the most right now is what you can do right now. Diba? Maraming tao gumagastos pa ng milyon sa education, lalo pag dumating ka ng college. Sa abroad naman, ang daming nababaon sa utang sa mga student loan. Umuutang sila like 50,000 all the way to 100,000 mahigit ang nagiging student loan nila, na kung saan parang habang buhay hindi nila mababayaran. After na makagraduate sila sa kung anumang kursong kinuha nila, na kung saan ang pinantustos ay utang lang ng ilang libong dollars. After that, wala silang mahanap trabaho. Kasi kadalasan, yung trabaho dito sa Amerika, pinupunta sa mga maliliit na country na mas mura ang labor. Call center, India, number 1. Pero nangyari, since ang talino ng Pilipino, nakuha ng Pilipino ang account mula sa India. So, mas nakilala ang call center ng Pilipinas. Di ba? So, ang daming mga trabaho dito na pinapasa sa ibang bansa sa mas murang halaga, sa mas murang labor, sa mas murang pasahod sa mga employees. So, ganun yun. Kaya, kadalasan ang mga tao mula UK o Canada o USA nagpupunta ng ibang bansa, like pupunta sila sa Australia, pupunta sila sa Asia para dun sila maghagilap ng future. Kasi doon kung dito valid sila, super professional ang mga documents na kanilang hawak mula sa school, pagdating pa nila sa ibang lugar, mas super gigantic yung some kind of certification na hawak mo. Dahil syempre, ano ka sa Amerika, graduated ka sa Amerika, keso Harvard ka o sa Stanford o wherever ka nakapag-aral. So ganoon yun. So ang importante ngayon, kung ano ang magagawa mo, hindi sa kung ano at kung hanggang saan ang natapos mo. Wala yun, walang ganyan. Ngayon, okay, punta na tayo sa main topic natin. May pinag-aralan ka or wala, ganito dapat ang iniisip. Kung gusto mong malaman kung paano makalkula ang iyong value, kung meron kang bang value, kung gusto mong malaman kung paano pagkakalkula, at kung gusto mong malaman paano nga ba natin malalagyan ang sarili natin ng value, na sa ganon, pagdating sa employment man or sa business ay maging ganun tayo ka-competitive, di ba? So ang gagawin natin diyan,
Una kasi para magkaroon tayo ng some kind of value, ang unang-unang gagawin natin, parang tulad lang ng ginawa natin yung bata tayo, 7 years old, pumasok tayo sa school para matuto tayo magbasa, magsulat, 'di ba, magkalkula. Tapos yung the rest na subject, yung kung paano makipag-communicate sa tao, makipag-socialize sa tao. Ayan ang mga natututunan natin sa school. Pagbabasa, pagsusulat, pagbibilang, pakikipag-socialize, pakikibagay sa mga tao. Bukod sa about health, about science, ganyan, di ba? Yan ang mga natututunan natin. Pero usually hindi natin basta natututunan yung about real good self-improvement para sa ikabubuti natin. Maaaring siguro tuturo sa iyo yung mga GMRC, di ba? Good manners and right manufacturing conduct. Di ba? Ang kulit yun eh. Hindi naman nakakaano ko tutusin dahil depende sa taong nagtuturo at depende rin sa taong tinuturuan. Di ba? Ngayon, may pinag-aralan ka or wala, hindi ka nakatapos o hindi, ganito dapat ang ginagawa natin. Kaya bata ka o adult ka, dapat ganito ginagawa natin para magkaroon tayo ng some kind of value sa sarili natin, na sa ganun maging competitive tayo sa kung saan man tayong lugar mapadpad. Tulad yung kanina sinasabi ko, para magkaroon ng value ang sarili natin, ganito unang gagawin natin. Siyempre, nung unang panahon, 7 years old tayo, pumasok tayo sa school para matutong magbasa, magsulat, magkalkula, makipag-communicate, makipag-socialize, makibagay sa tao, bla bla bla. So parang ganoon lang din ang gagawin natin. Pero this time, hindi tayo sa school mag-aaral. Hindi tayo sa school sa mag-aaral. Kasi, alam niyo ba, ang pinag-aaralan natin sa school ay parang by the book lang. By the book lang yung pinag-aaralan natin. Na kung saan, itatranslate natin to sa isang gera. Alam natin may gera kunwari sa isang lugar. Tapos, sa gera na yon, ikaw ang isa sa mga magiging kasangkapan. Ibig sabihin, ikaw ang maaring army or soldier. Pupunta ka sa isang academy na kung saan tuturuan ka. Yung academy na yon na parang nga sa mga soldiers ay kung saan yung school nga natin. Di ba? Pupunta ka doon sa academy, no, mag-aaral ka by the book. So yung academy na yun, yun ang parang nagsisilbing training ground mo. Pero siyempre, pinag-usapan natin nga dito, tinatranslate ko lang sa sa army o sa gera, ganyan. Sa school, pag pumasok tayo sa school, pinag-aaralan natin nga yung pagbasa, pagsulat, pagkalkula, at pakikipag-communicate, socialize sa tao, whatever, mga gano'n. Ngayon, natututo tayo doon by the book lang, by the book. Ibig sabihin nun, by the book lang tayo natututo at yung school mismo ay nagsisilbing training ground lamang natin. Training ground lamang. Mapapansin nyo, ano pa tinuturo doon? Laging nasa book, di ba? Ibig sabihin, by the book lang. Hindi totally 100% na in reality mo, yung tinuturo sa'yo, at hindi mo rin totally magagamit lahat-lahat ng tinuturo doon, dahil maraming mga things na pinag-aaralan sa school na hindi naman totally ganun ka necessarying pag-aralan. Di ba? Para sa akin, matuto ka lang magbasa, magsulat, magkalkula, at meron kang bungangang makipag-socialize sa tao, makibagay. Isa yon sa mga magandang puhunan mo para sa magandang future mo. Kinakailangan mo pa rin pumasok sa school para matuto ka nga ng kahit konti man lang. Hindi ko sinasabing huwag kang pumasok. Ang sinasabi ko lang, it doesn't matter anymore kung ano man yung natapos mo, kung hanggang saan yung natapos mo. It doesn't matter anymore kung nakatapos ka o hindi. Ang importante ngayon kung ano yung magagawa mo ngayon. So balik tayo sa may sinasabi kong gera, yung conversion ng aking school at sa gera. So pumapasok tayo sa school, lumalabas na ang school ay training ground lang. Nag-aaral tayo doon by the book. By the book. And then, pag nakagraduate tayo, college man or school, lalarga na tayo sa mga sarili nating direksyon, di ba? Para ma-reach natin ang ating dreams, ma-reach natin ang ating pinakamagandang future. So, pag lumabas tayo sa school, na kung saan nagsisilbing academy ngayon para sa mga army or soldier, paglabas mo ngayon doon, papasok ka na ngayon sa real battlefield. Ibig sabihin, na andun na yung gera. Papasok ka na ron sa gera para pumatay ng tao, para manalo sa isang gera.
Ngayon, kung tayo isang estudyante na tama na yun, okay na, nakapasa naman ako sa school, nakapasa naman ako sa test ko, gato ganyan. Kahit pa paano, ano naman ako, pasang awa ko, nakapasa naman ako sa high school, may ano naman ako, okay, nakapasa naman ako sa college, gato ganyan. Pero lahat ng pinag-aaralan nila, kadalasan hindi mo mapasok talaga dito. Konti lang, ilang percentage lang, at saka hindi pupunta dito sa puso. Kaya paglabas nila ng school na nagsisilbing academy for soldiers or army, paglabas nila doon, pupunta lang ngayon sila sa main battlefield. Nandun na may barila, may patayan, gato ganyan, di ba? So, kung hindi mo inarmasan ng sarili mo ng maganda, lahat ng pinaka the best gear, the best weapons, kung hindi mo inarmasan ang sarili mo, pagdating mo sa may battlefield, patay ka agad. Patay ka agad. Dahil kasi bago mo isipin na pumatay ng kalaban mo, ganun lang din ang iniisip ng kalaban mo kung paano ka mapapatay sa pinakamas madaling paraan, sa pinakamas madali at pinakamabilis na paraan kung paano ka matatalo. So, paglabas mo ng school na nagsisilbing academy nga for soldiers or army, papasok ka na sa real battlefield. Diba? Ngayon, pag pumasok ka roon, pag wala kang much weapons and gears para manalo ka sa gera, unang pasok mo pa lang, patay ka na. Diba? Dahil bago ka pa nag-iisip, pinag-iisipan ka na nila kung paano ka mapapatay. Parang gano'n, di ba? Ngayon, parang gano'n lang sa buhay ng isang tao. Para magkaroon tayo ng mas magandang future, dapat maaga pa lang, inaarmasan natin ang sarili natin. Inaarmasan natin tong kamote nating utak. Para na sa ganun, kapag nandun na tayo sa panahon na wala na tayong sasaya ng mga magulang natin, wala na tayong kapatid, wala na tayong nanay na masasandalan later, pinatalsik ka dun sa pamilya mo or totally nawala na, namatay na sila lahat. Mag-isa ka na lang sa buhay. Kung inarmasan mo ang sarili mo, inarmasan mo yung utak mo ng much information, kahit mawalaan ang pamilya mo, kaya mong mabuhay mag-isa. At kaya mo rin maging multi-millionaire sa loob ng 10 years, 20 or 30 years from now. Pwede yon, pwede mangyari yan, hindi imposible yon. Kung meron kang that much information na pinalamon sa kamote mong utak. Di ba? Parang ganon. So gagawin ngayon natin yon para nga magkaroon tayo ng value. Para magkaroon tayo ng value, employment man or business, para magkaroon tayo ng value, ang unang gagawin natin, maglagay tayo ng much information sa ating utak. Lahat ng information dapat nilalagay natin sa utak. Kung mapapansin nyo, yung mga panahon ng ating nanay, lalo na mga lolo't lola, sa palagay nyo ba lahat ng mga bagay na meron sa atin ngayon, 2015 ngayon, sa palagay nyo ba lahat ng informations, lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon, lahat ng mga bagay na gagamit natin ngayon, lahat, sa palagay nyo ba meron nito dati sa panahon ng nanay natin, lalo sa mga panahon ng lolo't lola natin? Sa palagay mo meron silang ganun? Wala. Ibig sabihin, nasa harap na ng pagmumukha natin lahat ng kinakailangan natin para mapaunlad ang buhay natin o ma-reach natin yung pinakamataas na antas na pamumuhay natin. Nasa mukha na natin, sinasampal na sa atin. All you gotta do, just observe those motherfucking information and then use it for your own good. Pero in majority, hindi nila alam yun. Wala silang some kind of vision and thought na ganun. Diba? Na andyan na pero binabaliwala lang natin kasi maling mindset ang pinasok sa atin ng mga nanay natin, lalo na mga lolo't lolo natin. Nasabihin, mag-aral ka, tapos makatapos ka, na sa ganun makahanap ka ng magandang trabaho na may malaking kita. Kung papakinggan mo yung the whole sentence na yon o the whole information na yon, para lang sinampal, pinukul sa utak mo, nilaso ng isip mo ng nanay, ng lola mo, ng lolo mo, na mag-aral ka para magtrabaho at umasa lamang sa trabaho ng habang buhay. Parang sinabi lang sa'yo, magpaalipin ka na lang ng habang buhay. Matapos mo magsayang ng 25 years sa pagpasok sa school, isayangin mo yung the rest ng ika 50 years mo sa pagtatrabaho. Bakit? Panay work lang ba ang iisipin mo later on? Pag nakatapos ka ng college, baka may asawa at anak ka na nga nun eh. Di ba? So pag nagkaroon ka ng asawa at anak, another battlefield ang papasukin mo.
kasama na dyan ang pera. Another battlefield yun. Hindi lang yung sa sarili mo ang isipin mo ngayon, kundi yung asawa at anak mo. O sabihin na natin, sa matotal, after mo makatapos ng college or high school, single ka pa rin. Kinakailangan mo pa rin matuto para pag dumating ka sa battlefield na kung saan mag-isa ka lang, kaya mong mabuhay, kaya mong manalo sa gera. Isipin mo, kung hindi natin alam yung mga things na ganito, uubos ka ng another 10 years para makahanap ng trabaho, di ba? After graduate ka. Sa unang 10 years na yon, masyado kang excited, masyado kang natutuwa, ang laki ng kinita mo, geto ganyan, base sa kung anong pinag-aralan mo. Pero daraan ka pa dun sa may trials and error. Trials and error na pagsahod mo, bili dito, bili dyan. Aabot ka ng 10 taon, ganun ang ginagawa mo. Dahil wala kang mas information about investment, about kung paano pagpapahaba ng buhay ng pera at kung paano ba pagpapalago at mga other things na hindi tinuturo sa school. Diba? So, 10 years nasayang mo, 25 years nag-aral ka. Nasayang 10 years mo sa ganoon. Kakatrabaho, tapos sahod, gastos dito, gastos dyan, hindi ka nag-iipon, wala ka nalalaman about future. So, ilang panahon inubos ng buhay mo? 35 years. Tapos nun, spend ka uli ng 10 years. Sa 10 years na yun, maaring doon ka na medyo nagkakaroon ka na ng vision sa buhay na parang gusto mo na maging seryoso. At saka by that time, baka may asawa at anak ka na nga mismo. Diba? May asawa at anak ka na mismo by that time. So, magiging seryoso ka na. Kung dati rato yung first 10 years mo sa employment ay panay pagagastos lang ginagawa mo. Ngayon, yung second 10 years ng buhay mo ay ginamit mo na yung mga panahon mo at talagang kinip mo na lahat ng kinikita mo. Doon ka na medyo nagsiseryoso. So, by that time, ilang taong ka na? 35, tapos times 10 years, 45 years old ka na. Then after that, sasayang ka ulit magbubuhos ka ulit ng another 10 years mo, which is magiging 55 years old ka, na kung saan maaring doon ka na well established. Maaring may chance na well established ka na, may bahay ka na, may coach ka na, or may savings ka na, at maaring baka meron ka pang businesses, mga ganon, o may some kind of investment ka rin. So 55 ka na yon, 50 to 55 ka na. Tapos meron ka na naman ng another 10 years na i-spend for what do you think? Maaring sa 10 years na yon, i-spend mo para sa sarili mo, o kaya i-spend mo sa pamilya mo. Since some kind of established ka ng tao, i-spend mo na yung the rest of 10 years para sa sarili mo o sa pamilya mo. Yung ika-10 years na yon, 65 ka na. Sa palagay mo, hanggang kailan ka ba mabubuhay sa mundo? 75 years old, 85 years old, 90 o 100 years old, hindi ka nakasiguro. So it means 65 years old ka na, maaring retired ka na noon, or maaring hindi ka pa retired. Kasi nasa kung ano yan nasa kung paano mo ba na-handle ng maganda yung time mo. Kung paano ba na-handle at ginamit sa mas matinong paraan yung time mo. Maraming tao umaabot ng 65, retired na sana, pero kahit nag-retire sila, nagtatrabaho pa rin sila. Dahil hindi sapat yung mga pension na nakuha nila at wala silang napundar sa edad nilang ganun. Sa madaling salita, tumanda sila ng walang pinagkatandaan. Hindi nyo gugustuhin yun. Tumanda ng walang pinagkatandaan. Diba? So, yung sinasabi kong example na ganyan na 10 years tapos 10 years na rin, isa yan sa mga maaring nagkamali pero bumawi siya, tapos para ayun na, medyo naging seryoso na at naging established na sa edad 55, tapos another 10 years magre-retire na siya. It's either sa sarili niya i-spend yung another 10 years, or maaari sa pamilya niya, or whatever, or maaaring i-spend niya sa mga things na gusto niya sanang mangyari yung medyo bata pa siya. Sa edad niyang 55, meron siyang 10 years na gagastos uli, maaaring doon niya gamitin yun. It's either sa sarili niya o sa pamilya niya. Then after that, in 10 years na yun, 65 na siya, wala ka ng idea kung hanggang kailan ka pa mabubuhay. Baka hindi ka pa nga umabot ng 65, lalo na kung nagyoyosi ka tulad ko. Di ba? So ganun yun, maraming taong nagsasayang ng too much time and money and effort and everything, too much energy about things na hindi naman nakakatulong sa kanilang buhay.
Hindi nila nare-realize na parang, putyang ina yan, simula yung pumasok ako sa school, hanggang ngayon 70 years old ako. Kung titignan ko pala yung the past, habang buhay lang pala ako nagpaalipin sa employment. Maaring maging established ka na niyo by that time, pero maaring ang naging senaryo, naging OFW ka. Nanlamig yung asawa mo, tapos yung mga anak mo, hindi ka nila kilala, at lalong hindi mo rin kilala ang sarili mong mga anak. Umuwi ka ng Pilipinas, nabuntis ang asawa mo, then bumalik ka sa abroad, lumabas yung anak mo, wala ka ron. Tapos pagbalik mo, meron ka ng anak, 2 years old, 2 years old. Diba? Okay, kinikilala, daddy, papa. Tapos umalis ka na naman. Pagbalik mo din, ikaw na ba yung anak? Mas malaki pa sa yung anak mo. So lumipas ang panahon, hindi kakasama ng pamilya mo. Kung ang asawa mo na super lambing dati, maaring hindi na ganun kalambing. Maaring nasusuportahan mo siya at yung ang anak ninyo, pero ang connection yung mag-asawa ay maaring iba na by that time. Sige mo, uubos ka ng 10 years, 20 years sa pagka-abroad or wherever. Kahit nga maka 3 years ka lang sa abroad ang laking changes na mangyayari sa pamilya mo nun Di lalo na sa bata, napakalaki ng ng effect nun sa bata kapag tumalaki sila nang wala sa tabi mo. 'Di ba? So, hindi mo gugustuhin na umasa lamang sa employment ng habang buhay. Tsaka hindi lang ikaw magsasuffer, kundi yung pamilya mo, yung magiging pamilya mo in the near future. So ganun yon. So para maging ganun nga tayo, magkaroon tayo ng value at maging ganun tayo ka-competitive, it's either employment man or business. Ang unang gagawin natin, hindi na natin dapat sinasampal sa pagmumukha natin na kinakailangan maka high school or graduate tayo ng college. Ang dapat natin sinasampal sa mga utak at pagmumukha natin kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Kung feeling mo wala kang value, wala kang magawa para maging competitive ang sarili mo, babalik ka lang uli sa parang pinaka baby step, na kung saan parang bumabalik ka sa school. Pero this time hindi ka babalik sa school, kundi dito mismo sa battlefield ka hindi sa may training ground, kundi sa battlefield ka na mag-aaral. Kasi naandun ka na sa point na maaaring nakatapos ka ng college 25 or 24, na halos nasa kalagitnaan ka na nun ng pag-start ng buhay mo bilang pamilyadong tao. So naandun ka na sa battlefield instead na nandun ka pa sa training ground. Wala ka na sa training ground nun kasi tapos ka na sa school, so nasa battlefield ka na. So ngayon gagawin mo, parang babalik ka lang ulit sa school, pero this time hindi ka sa training ground pupunta, kundi naandun ka na mismo sa battlefield na mag-aaral. At ano yung pag-aaralan mo? Ito nga, una pag-aaralan, magkaroon ka, sumagap ka ng much information, ilagay mo dito sa utak. Lagay mo sa utak, lagyan mo ng super daming information ng utak mo. Then after that, kapag nagkaroon ka ng information, siyempre, matututo ka about things. Katulad nito, natuto akong gumawa ng isang tablet, very popular to, etong service ko. Natuto na akong gumawa ng isang tablet, Acer Iconia A500. Saan ba yun? Natutunan akong gumawa ng ganitong tablet at ang laman ganito, ito yung motherboard. Ang dami mga repair services na aking ino-offer dito, pero merong isang parts dito na naging popular ako. Sa isang repair ko lang $50, tapos naglalas lang ng 5 minutes ng time ko, ang inuubos ko, $50 ang bayad sa akin. At tanong nyo sa akin, ilang repair services dito pa lang sa may power boat na repair services, ilang beses ko siya nabenta? $50. Nabenta ko to ng more than 200 times. I-times nyo ngayon yung $50 times 200. Ganong kalaking pera ang kinita ko. So sa ganung paraan, ang ginawa ko kasi, kumuha ko ng much information na kung saan pinag-aralan ko mag-isa kung paano gawin to. Since nangyari kasi, kaya ko napag-aralan o kaya ko ginawa yun dahil ayokong gumastos sa pagre-repair. Ayokong pumunta sa repair shop para gumastos. At saka isa pa, hilig ko kasi, gusto ko kasi, hilig ko magkakalkal. Diba? Hilig ko kasi magkakalkal. So,
Nangyari, kinalkal ko mag-isa yung tablet ko, pinaka very first tablet ko, kinalkal ko, sinira, parang sinira ko, parang ganun. Imbis na, kumbaga para sa mekaniko, imbis na maging mekaniko, ay siraan ko. Pero sa akin, kasi bata pa ako, ganun ang ginagawa ko, so medyo nagkaedad ako, hindi na ako nagiging ganun ka, hindi na ako naninira basta-basta. Tsaka totally, at the time na natutunan kong gumawa ng ganitong klaseng tablet, ay bago pa man gawin yun, ay medyo magaling na ako sa pagre-repair ng mga computers or gadgets. So ngayon, nalaman ko, isang item lang, yung power button lang nito na super tiny, ang ginagawa kong business. So 200 times, more than 200 times na benta yon, $50 each. More than 200 times, $50 each. Bilangin nyo yun. Pag bibilangin natin yon, dollars pa yun, man. O 50 times 200, magkano? $10,000. Kapag nilagay mo sa Pilipinas yon, worth 440,000 pesos. Nandahil sa isang simpleng information na aking pinasok, na kung saan naging knowledge ko yung information na yon, nagkaroon ako ng value. At ano yung value na yon? 440,000 pesos. 5 minutes of work, each repair, $50 ang kita. Isang ano pa lang yon, isang information pa lang yon na nilagay ko sa aking utak. Diba? Yung information na yon, naging knowledge. Na kung saan bata pa lang ako, pinagsisira ko mga laruan kong binili ng aking daddy, pinagsisira ko mga gamit ng kapatid ko, gamit ng tita ko. Pero in the long run, nagpaid off. Dahil nga sa natuto kong gumawa ng mga electronic stuff. Diba? So, kinakailangan, gumather kayo ng much information. Kasi kapag gumather kayo ng much information, matututo kayo like, for example, ito, iPhone 5. Matututo kayo, kunyari, ito, nagkaroon ng problema to sa operating system. Kung gagather kayo ng information, kaya nyo gawin mag-isa to. Ngayon, nalublob sa tubig to, gumather kayo ng information, kaya nyong ayusin tulad ko ang isang phone na nalublob sa tubig o sa toyo o sa sauce. Kaya nyo nang i-repair, kaya nyo nang gawin, which is ako, ganun ang part ng business ko. Mga nalublob nyo cellphone, Android man or Apple o iOS o kahit anumang phone na nalublob sa liquid, kaya kong ayusin. Yung information na yon, naging knowledge ko. So, magkano mga repair services na gano'n? Minsan nagre-repair ako ng $50, minsan $60, minsan $80, minsan $100+ sa pagre-repair ng mga iPhones, pagre-repair ng mga tablets, di ba? Yan ang mga information na aking katulad nito, Android phones, di ba? Nangasira, operating system, whatever. Tapos ito, iPad, di ba? Mga information, kinuha ko, pinag-aralan ko yung mga information na yun. At yung mga information na yun ay naging knowledge, naging skills. So, sa palagay nyo ba, may value na ba ako o wala? Kung halimbawang ganun ang ginawa ninyo, sa palagay nyo may value na kayo o wala? Sa palagay nyo, kaya nyo na bang kalkulihin kung kayo may value o wala? Sa palagay nyo ba, kaya nyo na bang kalkulihin mismo kung ano yung real, actual value nyo after nyong gumather ng information tulad ng pinakita ko sa inyong demonstration? Isipin nyo, sa isang idea lang, halos $500,000 ang katapat. $500,000 ang katapat sa isang information pa lang. Isang information pa lang yon. Yung mga information na yun, kinuha ko yun, pinag-aralan ko yun. Online, offline, everywhere. Sa aking mga observation, pinag-aralan ko mga things. At yung mga informations na yun ay naging knowledge, naging aking talents, naging aking skills, naging parang gifts ko yung mga information na aking kinuha. Di ba? Ngayon, tulad yan sasabi ko kanina, since gusto ko, hilig ko at sa parang super professional ako doon, maning-mani kung gawin yung mga ganitong isipin mo sa sobrang dami kong customer na nagpagawa ng power button nito. Pakita ko sa inyo ilang mga motherboard to.
Tang inang yan, isang katutak yan ng mga motherboard dyan. Isang katutak. Ito, mga motherboard to, galing to sa mga customers ko na kung saan, matapos kong gamitin yung old nilang motherboard, napapakinabangan ko pa rin. Kumita na ako ng $50 and then iiwan sa akin to na kung saan sabi ko, kapag nagpagawa ko pag in-order nyo ang aking repair services, gagawin ko yung tablet yung ganito at i-replace ko yung ganito yung old. Charge ko sila ng either $150 o $130 para palitan yung ganitong motherboard na kung saan ang magiging puhunan ko lang ay $40. 150 minus $40, magkano kita ko? $110. Meron naman $110 yung initial profits. Pinadala sa akin yung ganito ng customer yung tablet, chinarge ko ng 130 o 150 pala, chinarge ko ng 150, sabi ko papalitan ko ng ganitong bago, palitan mong ganyan. Tapos yung luma, yung nanggaling din sa tablet, tatanggalin ko at ikikip ko, which is eto na nga yun. So 150 ko chinarge, $40 ang puhunan, 110 ang profits. It's more than, it's like 200, teka, more than 200% ang kinita. Diba? More than 200 sa initial profits pa lang yun. Kasi matapos kong kunin yung motherboard nito, meron akong kukuning parts dito na gagamitin ko na naman for another customer na kung saan binabayaran na naman ako ng isang service $50. Isipin mo yun, kumita na ako ng 110 sa isang koloko na nagpagawa nito na pinalitan ko ng motherboard. Tapos yung old motherboard na itong tablet, kinuha ko. Sa unang transaction, 110 ang profits ko. Tapos itong lumang motherboard na aking kinarne, na kung saan, na kung saan, yun yung information na nag-gather ko, na pag-aralan ko, observation ko, na kung saan, nakakuha na naman ako ng another idea na pagkakitaan ang lumang ganito. Kumukuha ako ng party dito at ginagamit ko sa another customer ko na binabayaran ako ng $50. So, sa isang kulokoy na customer ko nagpagawa nito, $160 agad ang kinita ko. Sa unang pagkakataon, gumawa ako ng ganitong tablet, ang puhunan ko 40. Tapos nanalo ko ng 110. Tapos yung parang basura lang na to na kinuha ko dito mula sa sira, na pinalitan ko ng bagong ganito, eto, totally basura na. Pero since gumather nga ako ng much information, naging knowledge, talents, skills, gifts ko na ma-convert ang isang basura into real, serious cash. O, diba? So, kinuha ko yung party dito at ginamit ko sa another customer ko na 5 minutes lang ang uubusin kong oras para kumita ng $50. 5 minutes of my fucking time, I will earn $50. Ang tanong, saan nanggaling ang puhunan para kumita ng $50? Galing puhunang laway. Ayan ang mga kasabihan o iyan kung bakit sinasabi ng mga negosyante na pwede tayong kumita ng pera galing sa basura. Pwede tayong kumita ng pera na parang puhunan ay laway lamang. $40 ang puhunan ko sa $150 na repair service ko na kung saan lalagyan ko ng bago. Pak, tapos yung lumang motherboard na ito, tatanggalin ko. Pak, kumita na ako ng $110. $40 ang puhunan ko, sinampal ko customer ko ng $150, $110 ang profits ko. Naiwan sa akin ang old motherboards na kinarni ko na kung saan ilalagay ko na naman sa other tablet ng isang customer ko na i-charge ko ng $50. Basura na, naging pera pa. Diba? So yun, gumather tayo ng much information para magkaroon tayo ng some kind of knowledge, skills, gifts na ating ikauunlad. Diba? Ngayon, meron dito sa category ko, yung unang category ko ay information. Pangalawa yung knowledge, na kung saan pinagsabay ko na yung information sa knowledge sa explanation ko. Ngayon, sa pangatlo, ang sabi dito passion. Kaya makikita natin dito merong may asterisk.
Katulad ko, masyado akong masaya. Hilig ko, maning-mani lang sa akin, professional ako sa ganitong klaseng business na pagiging gadget technician. Trip na trip ko to, bukod sa pagrarap ko, bukod sa paggagawa ko ng beat, bukod sa pagdi-DJ ko, bukod sa kung anumang other stuff na alam ko, sa dami ng aking talents, skills, gifts, dito ako napabuti. Dahil, unang-una, bata pa nga lang kasi ako, ito na ginagawa ko. Parang ganito, paninira, pag ito ganyan. Pero after a lot of trials and error, natuto ako. And then after that, medyo tumanda ako, doon ko na ngayon na-enhance, na-improve at in-exercise mismo ang aking talents, skills, gifts. Kaya, yun na, napapakinabangan ko na siya. Kumikita na ako nang dahil sa mga information na aking ginather at mga information na yan na-convert into knowledge or na-convert into some kind of skills. And then, etong three nga, passion. Since alam ko, hilig ko yun, ibig sabihin, yun ang passion ko. Sa daming talent, skills at gifts na meron ako, ito ang pinili ko, pagiging gadget technician. Dahil meron akong love and passion doon. Kaya, sa maikling panahon lang, hindi nga ako umabot ng hindi ako umabot ng 1 month to earn $300 sa pagre-repair lang ng tablet. Hindi ako umabot ng 1 month. 300 agad ang kinita ko. Days lang ang lumipas. Hindi pa ako sigurado doon. Hindi pa ako sigurado na magkiklik ang aking business na ganoon. Hindi pa ako masyadong kumpante noon. Pero ang ginawa ko, sumugal ako. Kasi nga, gumagather ako ng information na keso walang mangyayari sa isang tao kung hindi susugal. Kapag naging OFW ka, hindi mo alam kung anong klaseng buhay ang haharapin mo. Sugal yon. Kapag tayo pag tayo pumasok, may pera tayo, gusto natin palaguin, pupunta tayo sa some kind of investment. Hindi porket naglagay ka ng pera to may sigurado ka ng kita or whatever interest. Hindi, may sugal pa rin nangyayari doon. Every step sa buhay natin, laging may sugal. Hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi ka sumusubok. Hindi mo rin alam kung okay ba to o hindi kung hindi ka sumusugal. So parang ganoon lang ginawa ko. Alam ko yung ginagawa ko, di ba? Yung tablet, pag-repair, alam ko na, kabisado ko na, professional ako dyan. Pero wala akong masyadong much confidence sa sarili ko noon. Pero sabi ko, kung lagi na lang ako matatakot, paano ko malalaman ang tama sa mali? Di ba? Paano ko malalaman kung ako'y mananalo o matatalo? So sa pamagitan ng paggagather ng much information, natututunan ko yung mga bagay-bagay. Katulad yung pinapaload nyo ngayon, di ba? Kaya kayo naloload ngayon dahil gumagather kayo ng information na mako-convert into knowledge, na mako-convert into talents, skills, gifts later on. Di ba? So nagigis yung ibig sabihin, hindi ako basta kumuha ng information lang kung paano gamitin to at paano gawin to. Hindi lang all about repair, hindi lang all about business na ko, pati mga self-improvements, pati mga bagay na makakabuti sa akin, ginagather ko yung mga information na yon. Di ba? Ngayon, since naging love and passion ko ang ganitong klaseng negosyo, nagkaroon ako ng mas magandang posisyon dahil dito. Dati-dati umaasa ako sa pagtatrabaho sa employment. Na ako sa 15-30, kinsenas katapusan, living paycheck to paycheck ang dating ko nun. Kung walang trabaho, walang pera. Pag may trabaho, may pera. Tapos gastos dito, gastos dyan, blah blah blah. So, pinag-aralan ko business, finance, investing, at saka yun nga, self-improvement. Kung paano ba ma-improve ang sarili ko. So, in-analyze ko lahat ng maigi yan. Kaya, in the end, nakahanap na naman ako ng another talents or skills or gifts na kung saan ako'y parang nagiging semi motivational speaker. Diba? Siguro anong malay natin baka maging professional motivational speaker ako. Anong malay mo makasama ko kung sino mang real professional motivational speaker. Chinkitan, Kulaiko, Warren Buffett, whatever, mga ganun, diba? You never know unless you try, diba? So ganun yun. So tsaka siyempre pinag-aaralan ko yung about things negative and positive and blah 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 blah, di ba? So ganun yun.
So since nagkaroon ako, may passion, may love and passion ako sa ginagawa ko, napabuti ang sarili ko. Ngayon, pag meron na tayong business, tulad yung pinapatakbo ko, kailangan meron kang some kind of willingness. Dapat willing kang gawin ang mga bagay. Hindi porket na meron kang na-receive na trabaho, tinatamad ka, tsaka kumita ka naman nakaraan. Hindi mo nagagawin kasi kikita lang ang $50 yan, nakaraan kumita na ako ng ilang libo, geto ganyan. Nakasayang lang to, meron pa akong lakad, may lakad pa kami ng trabaho, katrabaho ko, may lakad pa ako ng tropa. May lakad pa kami ng tropa ko may lakad pa ako ng asawa namin Parang gano'n, di ba? So, iisan tabi mo, i-chapwera mo yung trabaho na yun. Naku saan, pera na lumalapit sa'yo, tinalikuran mo pa. Dapat magkakaroon ka ng willingness. Di ba? Magkakaroon ka ng willingness sa iyong ginagawa. Sa kahit anong aspect ng buhay natin, dapat may willingness ka para mapabuti ang buhay mo. Diba? Ngayon, asa na ba yung hinahanap ko rito? Hindi na makakita ng ano So, dito naman tayo sa 5 pala, sa 5. Dito naman sa 5 ay maging consistent tayo sa mga pinaggagawa natin. Hindi porket kumita na tayo ay hindi ka nakikilos pa uli. Tamang tatamarin ka na. Dapat kung anong ginagawa mo, kung dapat magbibigay ka ng mga yung pinakamababa, good to excellent customer service, good to excellent repair services, good to excellent communication. Lahat dapat maging consistent tayo sa mga ginagawa natin. Kung paano tayo nagsasave ng pera, paano ba tayo nagtatago ng pera, paano ba tayo nakikipag-communicate ng maayos sa tao. Lalo na pag nagninegosyo tayo, dapat consistent tayo, nagmamonitor about things sa business para hindi tayo malugi, para magkaroon tayo ng mas magandang future sa ating business at sa mismo pamumuhay natin. Dapat maging consistent tayo sa mga ginagawa natin. Dapat hindi natin hinahayaan na ano ba tawag ito sa Pilipino? Yung ano ka lang, yung kuskus balungos ba yun? Basta yung sa una ka lang magaling, tapos later on wala ka rin pala, di ba? Sa una ka lang magaling, pero later on wala rin pala. So yun, dapat maging consistent tayo. Kung paano ka naging magaling nung unang panahon, dapat magaling ka pa rin hanggang ngayon. At saka dapat nga, the more ka pang mag-e-expand, the more ka pang mag-e-explore para mag-expand kung ano yung mga knowledge, talent, skills na meron ka. Diba? Kaya nakalagay dito sa number 6 ko, explore. Ito yung mga things ito yung mga things na dapat nating pag-aaralan para maging competitive, para malagyan natin ang sarili natin ng some kind of value. Kasi kung aasa lang tayo sa kung anong pinag-aralan natin, lalo na kung hindi naman tayo nakatapos o wala tayong masyadong napag-aralan, wala tayong wala tayong value, magiging zero ang value natin kung aasa lamang tayo sa employment o sa trabahong pwede natin pasukan. Kapag nawala yun, ang value natin zero. Pero kung matututunan natin itong mga sinuturo ko dito, hindi tayo magiging actual zero. Hindi magiging actual zero ang ating value kapag nawala ang trabaho sa atin. Tsaka isa pa, isipin niyo na lang, hindi nyo gugustuhin magtrabaho ng halos buong buhay ninyo. Pangalawa, hindi rin kayo nakakasigurado kung hanggang kailan kayo magkakatrabaho at kung hanggang kailan kayong kayang magtrabaho. Dahil unang-una, ang health natin ang number puhunan natin pagdating sa employment. Number one puhunan natin ay ang health natin. So sa madaling salita, hindi ka rin nakakasiguro sa health mo kung hanggang kailan ka healthy. At saka isa pa, isipin mo, hindi ka mabubuhay ng 200 years. Kaya wag tayong magpakasiguro about things. So dapat maaga pa lang, dapat nilalagyan na natin ang sarili natin every weapons, every gears na kailangan natin gamitin para pag dumaan, pumasok na tayo sa isang gera, hindi agad tayo mamamatay. Makakapag-prepare tayo, makakalaban tayo. Hindi tayo basta mamamatay ng walang laban. Makakalaban tayo at pwede pa tayong manalo kung aarmasan natin ang mga sarili natin ng much information para sa ikagaganda ng buhay natin. So ganun yun. So kahit na meron ka ng alam na knowledge, alam na talent, skills, gifts, dapat ganito yan. Dapat hindi mo masyadong isipin na makipag-compete sa ibang tao. Ang dapat na unang-unang makikipag-contest ka hindi sa ibang tao, kundi sarili mo dapat. Makipag-compete ka sa sarili mo. Para na sa ganun, lagi kang competitive. Kung feeling mo ay
mas competitive tong isang taong kalaban mo, tapos ikaw naman magpapakagaling ka para mas maging competitive ka. Nakikipag-compete ka sa isang tao o sa ibang tao, sa maraming tao. Ang pinakamagandang vision o idea or thoughts yan, makipag-compete ka sa sarili mo. Huwag mo isipin yung ibang tao, huwag kang makipag-contest sa kanila. Isipin mo makipag-compete ka sa sarili mo. Next thing you know, yung pala the more na binibit mo ang sarili mo, the more na mas advance ka pa pala sa iba taong naiisip mo na nabibit ka nila o nalalagpasan ka nila, di ba? Saka mas maganda yung ganun, kasi nangyari kasi hindi ka po pwedeng mag-stuck lang sa isang idea. Kasi minsan para sa ulam, Lunes kumain ka ng adobo, Martes pagkain mo adobo, Merkules adobo, Huwebes adobo, Biyernes adobo, Sabado adobo, Linggo adobo, next week panay adobo na naman. Hindi ka laging kakain ng adobo. Minsan gusto mo kumain ng adobo, chop suey, tuyo, daeng, sardinas, noodles, sopas, lahat ng klaseng brand o lahat ng klaseng putahe. So parang ganito lang dito sa ating yan, sa ating career, sa ating gustong mangyari sa buhay. Dapat mag-explore tayo. Mag-explore tayo ng mga things. Huwag tayong mag-i-stick lang sa isang plan, sa isang vision. Dapat mag-stick tayo 2, 3, 4, maramihan. Dahil hindi tayo nakakasiguro kung ang isang vision or thoughts or plano natin ay mag-e-exist pa ng mahabang panahon. Kaya bago pa man mamamatay ang itong existing information natin, mga existing businesses natin, dapat bago pa man tuluyang mamatay yan, nag-iisip na tayo ng another plano para mamatay man yung isang plano na yon or visions na yon, meron naman isang patubo. Yeah? Mamatay yung current o existing plano mo, mga knowledge, skills, whatever, mamatay man yung visions o thoughts na yon, meron na naman isang tutubong ganyan. Kaya pag ito na naman, halos mamamatay na naman, dapat bago pa nararamdaman mo mamamatay na yun, dapat gumagawa ka na naman uli ng isa. So parang ganun lang yan. Parang nagwa-wave lang. Parang nagaganito-ganito lang siya. Di ba? Dapat laging ganito. Para sa stock market, tumataas yung ganun yung ano, parang gumaganito yung ano. Yan. Dapat hindi ganito. Di ba? Hindi ka dapat pa ganito. Dapat laging paganyan, pataas. Diba? So, ganun yun. Kailangan, willing tayo to learn other things. Willing tayo to learn new tricks para sa ikakabuti ng ating ikabubuhay. Yung panghuli, kung tutusin, eto pala, meron pa rin. Ngayon, pag nagkaroon tayo ng negosyo, kasi negosyante na tayo, masyado na tayong magiging parang masyadong too much stress, too much maaring hindi na natin masyadong makalkula ng maigi yung oras. So dapat magkaroon tayo sa number 7, magkaroon tayo ng time management. Kasi hindi naman panay ito lang ang iisipin natin ng buong buhay natin. Dapat isipin pa rin natin ito. Diba? Ito ang pinaka number 1 na importante. Ito secondary lang na priority ng buhay natin. Dahil ang pera ay lang yan. Ang pera ay isang dahil ang pera ito lang yan. Diba? Ang pera ay isa lang instrumento sa ating buhay para diba? Ang pera ay instrumento lang to exchange goods and services. At maaaring ang pera ay pinambibili natin ng ating future.
Gumagawa tayo ng pera para meron tayong i-save para sa ating future. Diba? Pero usually, ang pinaka-fundamental ng pera o parang pinaka-ano yan ay instrumento lamang siya para mag-exchange ng good and services. Hindi natin dapat ginodiyos ang pera. Diba? Kinakailangan natin malaman na dapat family comes first before money and material. Tulad yung ina-explain ko kanina na nag-OFW kapag uwi mo ng Pilipinas, ang laki na pala ng anak mo, hindi mo na sila kilala at hindi ka pa rin nila kilala. Diba? Hindi mo na sila kilala, hindi ka rin kilala ng anak mo. Di ang sama nun. Inubos mo lang ang panahon mo sa kakatrabaho, kumita ng pera dahil sa mali mong wrong mindset na kasi itatrabaho ako dito sa abroad, geto ganyan para sa magandang kinabukasan ninyo, bla 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 bla. Para sa ganun, hindi mo lang naisip ng mga marami magulang. Masyado mong pinaka-prepare ang future ng bata, lalo mo lang pinadadali ang buhay ng bata sa pag-edad niya. Pero ang totoo nun, lalo mo lang siyang pahihirapan, lalo lang natin pahihirapan ang mga anak natin kapag ito ay lagi nating binibigyan ng pinaka-the best shit sa world, pinaka-best shit na makuha ng anak natin sa mundo. Kung ito lagi natin pinoprovide sa ating mga anak, pag edad niya ng binata pa lang, masyado na siyang spoiled. Darating ang panahon, mag-iisa tong anak mo, wala siyang matututunan kundi konting utot niya lang, konting daing niya lang. Nandiyan si nanay, nandiyan si tatay, nandiyan si mama, si papa. Wala na si mama, si papa. Paano nga mabubuhay ang anak mo? Kahit iwanan mo pa ng malaking pera, bakit lupa yan, kung kahit kailan walang masyadong much information na tinanim sa utak ng anak mo. Lahat ng perang iniwan na pinaghirapan mo ng abroad ng mahabang panahon, ang laki ng tsansa na malagas lang yun. Kasi tinuruan mo lang na kada uwi mo ng Pilipinas, regalo dito, regalo dyan, pasalubong dito, pasalubong dyan. Tapos lahat ng kinakailangan ng anak mo, pinagbibigay mo. Hindi mo alam, lalo mo lang pinapa-worse ang magiging future ng anak mo. Dahil, mga simpleng bagay, binibigay mo na agad eh. Hindi mo tinuturo ang real value ng pera. Dapat tinuturo sa anak natin, ang pera ay instrumento lang to exchange goods and services. Hindi para maging ganun tayo ka mukhang pera at pagiging materialistic, di ba? Dapat ang tinuturo nga doon, mag-aral ka, and then after that, yung pinag-aralan mo, gamitin mo later on sa negosyo. Tinuturuan dapat ang isang bata pa lang about finance, about investment, at dapat bata pa lang natuturuan ng magandang maturuan mo ng magandang confidence sa mga sarili nila, di ba? Magkaroon sila ng mga self-confidence, di ba? So kaya napaka-importante ang pamilya, napaka-importante ang isang nanay o tatay na sa tabi ng mga anak nila, dahil sila magiging foundation ng mga anak nila. Sila yung magiging parang figures ng mga anak na sila yung superhero. So dapat kinakailangan nilang maging magandang halimbawa sa mga anak nila. So paano sila magiging magandang halimbawa kung ang kinakatwiran ng isang magulang ay kailangan kong magpunta ng Amerika, nasa ganun meron akong ipapakain sa'yo, o kailangan magpunta ng abroad para may mapakain ako sa'yo, may paaral ako sa'yo. Pero hindi na naiisip, umuubos sila ng grade school pa lang yung bata, tapos na hanggang sa naging college, saka lang sila nagkita. Kung tsaka magkano perang pinadala mo sa anak, sa pamilya mo, hindi mo pwedeng bayaran yung mga panahong wala ka. Mga panahong wala ka sa piling ng anak mo, mga panahon na bubuli ang anak mo, mga panahon nagkakasal ang anak mo na gusto maglambing sa papa niya o sa mama niya. Kung wala ka ron, hindi mo kayang bayaran yung mga panahon na yun. Hindi mo kayang bayaran yung mga panahon na naaapi ang anak mo habang wala ka. Hindi mo kayang bayaran yung mga panahon na hinahagilap ka ng anak mo na sana nandito sana si papa, geto ganyan, lalala, diba? Lagi ako na sa school, lagi ako na ng mga kalaro ko, diba? Kahit yung mismong asawa mo, kapag napapatrouble ang asawa mo, hindi mo kayang bayaran mga panahon na kinakailangan ka ng asawa mo.
hindi mo kayang bayaran mga panahon na kung saan sana kaya mo sanang ipagtanggol ang asawa at anak mo. Hindi basta-basta katwiran yung wala kasi ang ano yun ang tanging alam ko para mabuhay sila eh. Nagpamilya ka pa, hindi mo naman kasama. Dapat hindi ka na lang nagpamilya. Di ba? Nag-anak-anak ka kuno, hindi mo naman kasama, hindi mo naman totally naaalagaan, naaaruga ng by your hands. Hindi ka nagiging on hands sa pamilya mo. Wala rin yun. Laging by the money ka lang nagpapatakbo ng pamilya mo. Sa pera lang at material. Alam naman natin ang pera at material ay isa lamang tong instrumento. Isa lamang, kumbaga parang ano yun eh. Yan ang nagsisilbing root of evil. Evil sa tuwing tayo nag-iisip ng mga getong things, di ba? Nakakasama sa atin yung pera. Pera at material. Pero kung magagawa nating isipin ang pera ay nagbibigay lang sa atin ng stress yan. Kung magagawa natin yon at tapos magagawa natin mabuhay ng makontento lang sa kung anong kaya natin o sa kung anong klaseng grasya na kukuha natin. Kung magagawa natin yun, hindi natin mag-iisip o hindi natin aasamin na maging OFW. Hindi natin aasamin na kumita o magkaroon ng mas magandang trabaho na may malaking kita. Kasi ang isang piso at 1,000 ay parang iisa lang yan. Ang 1,000 at few hundred thousand ay halos iisa lang din yan. At lalong yung 100,000 at yung 1 million ay halos iisa lang yan. Kung nag-guess yung ang ibig kong sabihin. Kasi kung maliit lang kinikita mo, napapagkasa mo. Diba? Kahit pa paano napapagkasa mo. Yung medyo lumaki yung kita mo, parang medyo mahirap ka pa nga lalo eh. Kasi nangyayari, nagkakasanga-sanga yung idea mo. For example, bumili ka ng telephone, ganito, Samsung Galaxy, kunyari bagong labas, Samsung Galaxy S4. Kapag bumili ka ng ganito, do you think ito lang ang pagkaagastos mo? Meron pang susunod to, magkakaroon ng sanga to. Magkakasanga-sanga to. Gusto mo sana may leather casing, okay, may hard casing. Gusto mo sana may screen protector. Gusto mo sana may extra battery. Gusto mo sana may ang dami mong gustong mangyari. Ang initial na gastusin mo lang na naisip mo worth 25,000 tapos biglang nagkaano. So isang katutak na idea ang ng mga sanga-sanga na nangyari sa iyo. So sa tuwing sumasahod ng mas malaki ang isang tao, lumalaki ang kanyang, nagkakaroon siya ng mga sanga-sanga. Nagkakaroon sila ng isang katutak na branches na kung saan yung dati ng simpleng pamumuhay mas naging worse pa. Hindi porket may malaking pera ang isang tao o mayaman ang isang tao magiging madali na ang buhay nila pagdating sa pera. Hindi. Tulad lang din yon ng mga taong mahirap na keso minimum wage o totally halos walang makain. Parang ganun lang din yun. Ang isang minimum wage earner at isang milyonaryo, parang ganun lang din yun. Nasa kung paano natin hinahandle ang pera natin at kung paano natin na-appreciate ang buhay natin sa araw-araw, kung paano tayo nagiging kontento sa araw-araw na ating pamumuhay, kung paano klaseng buhay ang ating napapala. So dapat ganun ang mga iniisip natin. Bukod sa mga self-improvements na to, dapat ganun yun. Ang ibig sabihin, hindi natin kinakailangan iwan ang pamilya sa Pilipinas para lang masabing mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Para sa akin, ang pinakamagandang kinabukasan na may bibigay natin sa pamilya natin, lalo na sa anak, ay yung magbigyan mo sila ng equal time mo bukod sa pera. Number 1 na mabibigay mong magandang kinabukasan sa anak mo ay magbigay ka ng much love and equal time sa anak mo. Dahil kapag yan ang binigay mo, tatanim sa utak at puso yun ng anak mo. Kung panay pera at material lamang na pangangailangan ng anak mo ang ipupuno mo sa kanya, iyan lang din ang maghahari sa isipan at puso nila kadalasan. Maaari masasabi nila, nilulook up ka nilang, mama ko to, papa ko to, galing sa abroad, ganito ganyan, tinulungan mag-aral, blah blah blah. Pero deep inside, meron some kind of emptiness dun na hindi na fulfill ng iyong mga magulang na nag-abroad or napawalay sa iyo. Yeah? So, yun, simula pagkabata hanggang sa pagkatanda mo, dadalhin mo yun. Halos parang forever mong dadalhin yung ganong klaseng thoughts and vision o heartaches mula sa inyong pamilya. So, para sa akin talaga, ang parang pinaka-the best future na mabibigay mo sa anak mo ay bukod sa maaari may some kind of financial din,
pero pinakamagandang inaambag natin sa ating pamilya, asawa man, lalo na ang anak, ang ating equal time. Equal time ang pinaka-importante bukod sa pera. So, kung feeling nyo interesting at informative itong video na aking pinagsasabi rito, ay i-click nyo yung like button, i-share nyo itong aking video, tsaka mag-subscribe na rin kayo. The more na ginagawa nyo yan, the more na makagawa ko ng mas marami pang videos na ganito. At saka sa mga unang nakapaload pa lang ng video na to, i-click nyo ang aking YouTube ID at hanapin nyo ang aking playlist, Alex Once Plus, Business Finance, Investment, and Self-Improvement. Ang dami akong mga self-improvement at investment or business video na matututo kayo online man or offline. So till next time, maraming salamat sa palolood at maraming salamat din sa mga previews, sa mga old followers ko at mga darating pang viewers na magiging subscriber ko rin. Maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, wala sana akong magiging much inspiration para gumawa nito. Pero it's either way, mag-subscribe kayo o hindi, who cares? Dahil sa nakikita ko pa rin talaga maraming taong nangangailangan ng mga ganitong information. At saka isa pa, ginagawa ko to hindi dahil sa kung anong klaseng pera pwede kong kitain sa YouTube o kung kitain sa pinaggagawa kong ganito. Ginagawa ko to ay dahil ito yung isang newly found talent or skills na aking napag-aralan, na aking nagsisilbing kinagugustuhan ngayon, o para nagiging passion ko na yung ganito, yung magturo ako about my experiences, about others' experiences, about pera, business, about investment, about self-improvement, kung paano nga ba tayo mapapabuti. So yeah, so till next time, maraming salamat.